Hello Cruellas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome to my YouTube channel. Hello! At syempre ngayon ko ilalabas ang aking nakalap na pagsasaliksik sa election. Election. Hindi. Ganun ko ilalabas yung mga scores ng mga Cruellas ko talaga na nag-participate sa aking poll question, sa aking nakakalokang pa-election, kung sino ang nag-shine sa kanila ng bonggang-bongga. Pinabigay ko sila ng top 5 ng bonggang-bongga sa nangyaring press presentation dito sa Miss Universe Philippines 2024. Pinabigay ko sila ng top 5 tapos tantos-tantusan ko kung ilan ba ang bumoto sa ilan, mga ganong level, kung sino ba talaga ang liyamado when it comes sa lahat. At yung bumoto po, to be honest guys, is more than 135 or something like that. 135 po yung bumoto at bilang na bilang ko talaga, no? 135 sa aking live sa YouTube channel, meron din ng botohan sa GC ng Cruellas of Pageantry, and meron din botohan doon sa aking Instagram na pinatanong ko rin sa mga press, sa mga kaibigan ko doon na pumunta sa Miss Universe Philippines 2024 press presentation. At ito po ang resulta ng botohan ng bongga-bongga. Ito ang top 10. Top 10. May number 10 sa mga Cruellas na listahan. Number 10 nila ay si Miss Cavite. Ay, hindi pala si Miss Cavite. Charot lang, dating Cavite. Bacoor, Cavite, ayan, si Miss Victoria Velasquez Vincent, also known as VBB. Meron siyang 11 points. Grabe, out of 130 plus na bumoto, 11 lang yung nakuha ni Victoria Velasquez Vincent. But still, at number 10 pa rin siya ng bonggang-bongga. So, hindi natin pwedeng itsupera yan. Pasok pa rin sa banga si Victoria Velasquez Vincent. Number 9 sa kanilang listahan ay si Miss Cyril Payumo ng Pampanga. O di ba, pumasok pa rin talaga sa banga si Cyril Payumo. Meron siyang 19 votes. Oh, thank you so much talaga sa mga Cruellas na nag-participate. Promise, natuwa ako dito. At every time na gagawin ko at may mga challenges yung Miss Universe Philippines, ay talagang pabotohin ko yung mga Cruellas ko para may participation naman talaga sila sa aking mga vlogs. Hindi lang na puro gusto ko lang. Hindi, gusto ko naman ay yung gusto ko namang i-vlog ay yung gusto nila. Oh. Number 8 sa kanilang listahan. Hindi ko ina-expect to. From Naik, Miss Universe Philippines Naik, Mary Rose Giral. Meron siyang 21 points. So, ibig sabihin, pasok din to sa listahan ko. Ibig sabihin, hindi lang ako nakakakita kay Miss Naik. Talagang nag-shine bright like a diamond din talaga si Miss Naik sa mga mata ng mga Cruellas. At bukod doon sa mga Cruellas, doon sa mga pageant media na nandoon mismo sa Miss Universe Philippines press presentation. Kaya, congratulations, number 8 ka sa aking listahan. Eto, naloka ako. Siya ay number 7 sa listahan ng mga Cruellas, pero number 11 lang to sa listahan ko, but amazing din pala ang performance nila. Lorraine Ojimba ng Quezon City, meron siyang 22 votes. O kalain mo, number 7 siya sa listahan, si Lorraine Ojimba. Panalo. Ang payo ko lang dito sa girl na to ay talagang yung styling kailang bongga, less makeup, much better ng bonggang-bongga. But still, kahit na ganun yung eksena, kahit na hindi masyadong plakado yung makeup at saka styling, number 7 pa rin ikaw sa listahan ng madlang people. Ayan. Number 6 sa listahan nila, Christy McGarry ng Taguig. O, di ba? Ayaw pa awat si Christy McGarry kahit na umikot-ikot siya doon tapos awkward, pakabog pa rin at pasok pa rin sa banga ng mga fanatics. Meron siyang 40 votes. O, di ba?
40 votes. Nakakaloka to si Christy McGarry. At least, di ba, nakakuha siya ng 40 votes. Talagang hindi talaga din magpapaiwan. Okay naman talaga yung pasarela niya. Ang problema, umikot siya, ang awkward na tuloy. So, pasok pa rin naman siya sa top 6. Ngayon, papasok na tayo sa top 5. Amazing tong mga performance na tong merong ganito. Number 5 sa listahan nila ng mga Cruellas at saka mga media ng mga kaibigan ko na pumunta doon sa press conference ng Miss Universe Philippines. Stacey Gabriel ng Cainta, Rizal. Meron siyang 42 points. Oh, congratulations kay Stacey. Actually, sa listahan ko, number 2 siya. Pero sa ibang listahan pala ay hindi siya masyadong malakas. Siguro na namimiss Grand or mga ganon. Hindi siya masyadong malakas, lalong-lalo na doon sa press presentation. Walang masyadong bumoto sa kanya. Ang nakakuha lang ng score na to na ganito si Stacey sa sa live audience ko kung pinili nila si Stacey. Promise, walang bumoto kay Stacey sa mga media friends ko na papasok sa top 5. Walang bumotong kahit isa. Nagtataka ako kung bakit. Anong nangyari? Siguro tsaka masyadong performance or overdue. I don't know. Pero wala talaga si Stacey sa listahan nila ng bonggang-bongga. Ayun, nakakalungkot. But still, number 5, Stacey Gabriel ng Cainta, 42 votes. Next, number 4 sa listahan nila. Hindi ko na nakakalato talaga. At mostly nang bumoto sa kanya ay taga doon sa nag-attend doon na media or mga vlogger sa Miss Universe Philippines 2024 press presentation. Number 4 sa listahan, Kayla Carter ng Northern California. Meron siyang 59 votes. O, diba? Ang layo niyang kay Stacey. Mukhang nag-perform. Para sa akin kasi nag-perform naman si Stacey. Pero si Kayla, umangat pa rin kasi nga dahil siguro nadala din talaga siguro ng charisma at ganda niya sa stage kaya ginusto siya ng mga people na nandoon at saka ng tao na nakakapanood sa kanya, virtual man. Congratulations Kayla Carter, pasok ka sa banga, top 4 ka pa. Wow, amazing. Number 3 sa listahan nila, di ba ayaw itong magpakabog? Tara Valencia or Justine Tara Valencia ng Baguio City. Meron siyang 66 vote. Mostly rin na umattend doon sa press conference, Tara Valencia is number 1 halos. Talaga lang naman. Kung ibinoboto man nila yung iba, pero number 1 halos talaga sa kanya. Kumbaga, ibig sabihin, hindi budol ang ganda nitong si Tara. Kasi yung doon mismo sa sa press conference ay talagang siya ang binoboto or siya ang pipiliin. So hopefully masustain ni Tara yung ganitong yung ganitong level, nagustuhin siya ng lahat. But congratulations Miss Baguio. Akala ko pang virtual lang yung beauty mo, hindi pala pang personal din pala. Congratulations Tara Valencia ng Baguio City, 66 point, diba? Panalo. Next, number 2 sa listahan ng mga Cruellas ay Alexi May Brooks ng Iloilo. Nakakaloka, meron siyang 75 votes. Almost, kasi 130 So, 60 lang yung hindi bumoto sa kanya. Something like that. Or hindi. 55 lang yung hindi bumoto sa kanya. So, ibig sabihin, amazing din talaga, stunning din talaga si Miss Iloilo Alexi May Brooks doon sa press presentation. Bukod sa bumoto online syempre, binoto din siya doon sa ng mga media at mga kaibigan kong press doon na umattend ng bonggang-bongga. Ay, thank you! At sunubaybayan ninyo ang aking guys, ang aking pakulo, di ba? Sa next na mga pa-challenge ay yun din yung gagawin ko. At ito na ang number 1 sa listahan nila, Atisa Manalo ng Quezon Province. Meron siyang tumataginting na 91 votes out of 130. So, lang siya, ang hindi bumoto sa kanya ay 39 ang hindi lang bumoto sa kanya. Sa mga tinanong ko
So, oh my God, iba talaga yung Atisa Manalo, iba yung dating, iba yung ano sa kanila ng bonggang-bongga. Ayun guys, maraming salamat at ito na ang inyong resulta sa inyong botohan na ginawa ninyo sa aking live at sa aking mga kaibigan sa President of Cruella sa GC at saka sa mga kaibigan ko sa media na umattend doon sa Miss Universe Philippines press conference 2024 o baliktad na ako, 'di ba? Maraming salamat sa inyong suporta and this has been Jaisal Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.